Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nire-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, nagkainitan na. Nako, Senator Bato grabe umusok sa galit, hindi nagpatinag si Maharlika. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Kabayan News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kaya Kabayan News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito. Marlika. Well, we have come. So yan mga kababayan, no? Bakit lumabas yung yung pangalan ni First Lady Lisa Marcos mga kababayan? So meaning may basehan talaga yung mga nangyayari, no? Sinasabing mga bayaran. Talagang pangalan po talaga niyan yung sinasabi ni Senator Bato, di ba? At saka may naisip din ako sa sinabi ni Senator Bato na yung pagmumukha niya daw nababayaran, di ba? Kasi di ba, may isang senador mga kababayan na bigla na lang tumahimik, di ba? At sinasabi rin ni Ma'am Harlika na nabilyunan. Nabilyunan ang pagmumukha mga karibin natin. Kaya ngayon, patuloy pa rin yung misteryo dyan sa PCSO. Pasensya na naman po kayo mga kabayan kung naisisingit na naman natin yung PCSO. Kasi may nananalo naman po. Walang katapusan to mga karibin natin hanggang sa katapusan ng kanilang termino. Itong misteryo sa PCSO. No? Grabe. Eto, pakinggan po natin to. Friend, Senator Bato, hindi mo ako kaaway at ako naniniwala ako na you are for the truth. Pero, wag mo sisihin yung mga komento ng tao. Wag mo kaming pagalitan at wag ka maging emotional. Kasi dyan ka titirahin ng kalaban. Kung gusto lang kitang paglaruan, at this moment, I can do that. Mga kabayan, nag-init sa galit at tila napikon itong si Senator Bato de la Rosa sa isang vlogger na si Maharlika, matapos ang ginawang pagdinig kahapon sa Senado kung saan ay nagbigay ng komento itong si Maharlika na di umano ay nababayaran daw itong si Senator Bato de la Rosa ng First Lady na si Lisa Araneta Marcos. Hamon pa ni Bato dito kay Maharlika, umuwi ng bansa at humarap sa pagdinig sa Senado kaugnay sa kanyang mga aligasyon matapos ang ginawang pagdinig. Ito lang yung ko dyan mga karabin natin, no? Pag umuwi ba si Ma'am Maharlika dito sa Pilipinas, malalaman ng taong bayan na kung sino po yung binayaran, kung may binayaran man, di ba? Hindi pa rin, di ba? Hindi pa rin mangyayari yun. Kasi wala namang aamin sa inyo. Or physical, hindi ko kayo tinatatakutan. Huwag yung nga ako sinisindak-sindak. Lahat kayo, kahit yung si Lisa, si Marcos, si Lasso, ikaw, Senator Bato, huwag niyo akong sindakin. Diba? Hindi pa pinapanganak yung mga sisindak sa mga palangga ko. Lalaban kami para sa katotohanan. Huwag ako ang iikutin nyo dyan sa Senado. Ang ipigain mo at kuskusin mo dyan si Kuting. Dahil in the first place siya ang nagbangag, hindi ako. Samantala, Oo nga mga kabayan, no? Bakit napunta naman tayo kay Ma'am Maharlika? Yung naman dito, yung issue naman dito yung tungkol sa pagpupulburon, di ba? Yung mga dokumento, no? Sana mag-focus na lang po sila kung talagang totoo or hindi yung yung mga documents, no? Then what's next? Di ba? Pag nalaman nilang totoo yung dokumento, anong susunod? Presidente yun eh. Sabi nga sa nag-comment kahapon may immunity po ang presidente. So, untouchable ba ang president pag ganun, mga karabin natin? Pag may immunity, untouchable ba yung presidente? Diba?
Kasi siya naman yung number 1 na karakter, no? Kung bakit lumabas itong mga dokumentong to, si PBBM po ang number 1 na karakter. Pangalawa lang po si Maricel Soriano. Di ba? Pero ngayon mga kababayan, no? Ang lumalabas patuloy dito, itong investigation na ito para ba kay Maricel Soriano ba? Well, anyway, as long as mapatunayan, no, ng Senado, na totoo nga ang mga dokumentong to, no, taong bayan na lang po ang hahatol sa kanila. Naging emosyonal din at naglabas ng sama ng loob ang PDEA agent na inakusahan ni Maharlika na di umano ay pumirma sa mga dokumento na nasa drug list itong si PBBM at isang sikat na aktres na sangkot sa paggamit ng di umano ay ipinagbabawal na gamot. Kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako Nadamay po ako dito sa dokumentong pinresinta ng isang vlogger na si Maharlika. Ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PDEA. Agad namang sinagot ni Maharlika ang ahente ng PDEA at ipinaliwanag ang kanyang mga basihan sa nakalap at hawak niyang dokumento. Ikaw, Lasso, nagdala ka ng testigo na 4 na pinasisinungalingan ninyo etong dokumento na ginawa ni Morales. Ginawa na tinipa niya. Sabi niya nga, dati-night niya doon sa harap ng confidential informant na nung gabi ng March 10 at March 11 dapat i-raid si Marcos Bangag Jr. na nagsisinghot ng white powdery substance doon sa condominium sa 46C sa Rockwell, di ba? Nagdala na kayo ng testigo na 4 na based on sa investigation, wala sila doon sa pangyayari. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? So, yan pa nga po mga kabayan, no? Dito kaya Chief Lasso mga ka-review, no? Parang ginagawa niyang bobo, no? Yung taong bayan. Isipin mo, magdadala siya ng mga testigo galing mismo sa kampo nila, mga ka-review natin, di ba? Galing sa kampo nila. So, meaning may pagkabayas na, di ba? Doon pa lang sa may pagkabayas na, di ba? Tapos yung mga taong pa yon, di ba? Yung mga tao na yon, wala naman pala doon. Wala din sa pinangyarihan kung saan tinatype, di ba? Inimbestigahan. Wala pala ron kasi nasa bahay eh. So meaning, ano ang essence ng kanilang testigo? Ano yung tinitistiguhan nila? Diyan tuloy, mga ka-review natin, nakita natin na totoo po yung sinasabi ni Morales. Kasi si Morales, kilala po yung mga taong yun, di ba? Pinatunayan lang nila na hindi piki si Morales at kaisa nila at katrabaho nila. Yun po ang lumalabas tuloy ngayon, di ba? Sino kaya ang nagsasabi ng totoo at legit kaya ang hawak na dokumento ni Maharlika? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan. Subscribe na po kayo mga kababayan. Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Samantala, natalakay din ang umano'y nag-leak na PDEA documents na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa illegal na droga. Dito muling iginiit ng PDEA na hindi totoo ang mga kumakalat sa social media na 2 PDEA documents na Authority to Operate at Pre-Operation Report na may petsang March 11, 2012. Talawas ito sa mga pahayag ni dating PDEA personnel Jonathan Morales at sinabing siya umano ang pumirma at gumawa ng mga naturang dokumento. Ngunit nilinaw nito na hindi siya ang nagpakalat ng mga ito. Sigurado po kami walang dokumentong ganyan. Kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako Nadamay po ako dito sa dokumentong pinresinta ng isang vlogger na si Maharlika. Ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PDEA.
Hindi naman naiwasan ni Senator De La Rosa na maglabas ng sama ng loob laban sa vlogger na si Maharlika na sinasabing sa publiko sa mga dokumento. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica. Hamon ngayon ng senador sa vlogger humarap sa Senado. I am challenging her. Kasi siya naman talagang source itong lahat. Pamasahian ko siya. Kung gusto niya. Oh, nagastos yung pera yung politiko. Pamasahin niya. Back and forth. Sinasabi niyo na takot ako sa Malacanang. Na gano'n-gano'n. Oh my God. Okay, napanood ko yung PIDEA Leaks hearing, okay? So, napikon si Senator Bato sa akin. Alright, bubodyakin ba natin siya? Hindi. Okay, magpapaliwanag ako sa Senator Bato, okay? Okay, here's the thing. So, kanina, actually, hindi ko na-impusahan yung hearing doon kay DILG, sino yun? Si Abalos. Anyway, kasi nga, nandun ako sa Pilipinas Nating Mahal with Ka Eric and Doc Lorraine. So nag-focus na ako dito. Unang-una, gusto kong sagutin kasi pikon si Senator Bato sa akin. Senator Bato, I will give you an advice. We are friends. Pero ako naman hindi naman po ako hindi naman ako talaga pikon na tao. Nahingi ako ng pasensya sa iyo kasi nagtatanong lang naman ako. Saka mga kababayan, dapat hindi po nagagalit din si Senator Bato, no? Kasi siya government official po siya. He is entitled for criticism, di ba? Lalo na yung kasong yan, di ba? Kasi marami talagang nagagalit about dyan at maraming nagkokomento na maaaring hindi magustuhan ni Senator Bato, di ba? Pero dapat ipakita na lang po, no? Instead na dapat na maging magalit po, ipakita na lang po sa taong bayan na yung sinasabi niya, diba? Na hindi po siya nababayaran. Diba? O, kung talagang lumabas dito, kung anong lalabas dito mga kabayan, at pigain ni Senator Bato lahat ng pipigain dyan para lumabas yung katas. Diba? Para malaman ng taong bayan kung totoo ba o hindi. Diba? Kasi ngayon pa lang mga kababayan, naamoy na po, no? Ng ating mga kababayan, ating mga netizens, mga ka-review, na mukhang totoo nga ito. Diba? O eto nga yung ito po yung opinion ko dyan. Dati kasi, diba, hinahanapan talaga si Ma'am Maharlika ng ebidensya. Video nga video, diba? Pero sinasabi naman ni Agent Morales na walang video. Picture lang. Diba? Picture. O, eto, may dokumento na. So, may basihan, diba? Ito na yung basihan nung sinasabi nilang bangag, diba? So, at saka, wag kayong magalit, Senator Bato. Dapat nga, pasalamat pa kayo kay Ma'am Maharlika dahil lumabas ang mga ito Kaso nga lang, in the part of the government, mga karabin natin, hindi po ito maganda. Kasi po, di ba, may mga nagli-leaks na mga confidential information na hindi dapat lumabas. Paano kung mas grabe pa, di ba? Yung mga impormasyon na nilalabas diyan sa gobyerno, paano kung napupunta sa mga kalaban, di ba? Oh. Yan lang po. Sana yan po ang lutasin ninyo. Gaya nga po ng sinasabi ni Sir Morales, no, ni Expedia Agent Morales, Jonathan Morales, ang concern niya yung paglalabas ng mga confidential information, data, no? Kung bakit lumalabas, na dapat hindi naman. So yun po ang concern ni Sir dito, kung bakit rin po siya lumabas, no? At clear po yung pangalan niya, no? Well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion, mga kabayan. Ano man po ang inyong opinion, na comment na po sa baba.
para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman, opinion patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At yan na nga mga kababayan, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. Maraming salamat po.